Lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa Zambales dulot ng magdamag na pag-ulan na dala ng habagat. Daan-daang pamilyang apektado. May ulat on the spot si Cesar Apolinario. Cesar? Yes, Maris, at kahit nga tumila ang maghapon kahapon ng malakas sa pagbuhos ng ulan, Alam mo kung ay medyo Lagi niyang tawag lumakas sa akin. ulit ang pagbuhos ng ulan kaninang madaling araw at sa katunayan ngayon, Maris, ay patuloy ang malakas sa pag-ulan dito sa buong probinsya ng Zambales. Mag-aalauna ng madaling araw pa patuloy ang pagbuhos ng ulan sa buong probinsya ng Zambales. Sa bayan ng Iba, mag-aalas 10 kaninang umaga ay mas lumakas pa ang buhos ng ulan. Mabuti na lang at walang naapektuhan. Laking pasasalamat ng mga residente dahil kahit naapektuhan sila ng masamang panahon ay maayos ang sitwasyon sa parehong bayan. Wala ring naitalang malalim na pagbaha. Pero mas ramdam ang sungit ng panahon lalo na ng mga residente malapit sa ilog. Bukod sa pagtaas ng tubig sa ilog ay ang malakas na pagragasan nito. Sa San Felipe ay siyam pa rin sa 11 barangay rito ang lubog sa baha, dulot ng pagragasan ng tubig mula sa mga bundok. Dahil nga mas lumakas pa ang ulan kaninang umaga, imbis na bumaba ay mas tumaas pa ang baha sa mga apektadong residente. Pinaka-apektado ng pagbaha sa nakalipas sa 2 araw ay ang bayan ng San Narciso na nakapagtala ng mahigit 500 pamilyang lubang na apektuhan ng bagyo at habagat. Pero dahil sanay na raw sila sa madalas sa pagbaha ay 4 na pulang na pamilya, partikular yung mga residenteng wala nang matuluyan dahil halos hanggang bubong na ang baha sa kanilang bahay. Sa katabing bayan naman na San Antonio ay halos 300 pamilya ang apektado. Laking pasasalamat ng mga residente, partikular ang mga lugar na nabisita na ng team ng Kapuso Foundation, nabigyan ng relief goods, lalo't karamihan sa mga residente ay hindi makapagtrabaho dahil naperwisyo ng malakas na ulan at pagbaha sa nakalipas na 2 araw. Bukod sa daan-daang nabigyan kahapon sa iba't ibang barangay sa ilang bayang apektado, ay nakapamahagi na ang Kapuso Foundation ngayong araw nang aabot sa 2,000 pamilya. Sa bayan ng Narciso ay nabahagian ng relief goods ang mga apektadong residente, partikular ang mga kababayan nating mangingisda na hindi nakapalaot ng magkasunod na araw. Ang magandang balita, Maris, dito sa mga nadaanan natin ay humupa na ang tubig baha. Doon sa kahapon ay napakita natin sa news na hanggang dibdib ang tubig baha. Ay ngayon hanggang tuhod na lang, yung iba naman talagang totally ay wala nang baha sa kanilang lugar. Although may mga lugar na hindi baha kahapon ay hanggang talampakan o hanggang tuhod naman yung baha sa kanilang lugar. Inaasahan nila na posibleng yung ibang mga lugar rito ay bahain pa dahil nagpatuloy ang malakas na pag-ulan mula kaninang madaling araw. So yung galing na tubig o buhos ng ulan dyan sa bundok ay bumababa na rito sa Kabayanan. Although sabi ng PDRRMO ay maayos naman ang sitwasyon sa ngayon at hindi nila inaasahan na maapektuhan pa ang maraming bayan dito sa buong probinsya ng Zambales. Balik sa iyo, Maris. Pero Cesar, yung mga pamilyang binanggit mo na apektado, kailangan pa nilang manatili muna dun sa mga evacuation centers ba? May mga pangangailangan pa ba sila na hindi pa natutugunan sa mga sandaling ito, Cesar? Maris, maayos naman na nakipag-ugnayan ang mga barangay captain ng mga barangay na apektado rito sa buong probinsya ng Zambales. At ang huling tala na naibigay sa akin ng PDRRMO sa pamamagitan ng text ay less than 100 na pamilya na lang yung nananatili sa iba't ibang evacuation center dahil nga yung ibang mga lugar na baha kahapon ay humupa na. So yung mga residente, yung mga pamilya nagbalikan na. Although sa ngayong araw na to, yung pasok sa ilang mga paaralan ay talagang suspendido pa dahil ina-assess pa hanggang sa mga oras na ito yung sitwasyon dahil patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Inaasahan nila sana nga ay tumila na ang pagbuhos ng ulan mamayang hapon at hanggang bukas para hindi na talaga bahain itong buong probinsya ng Zambales, lalo na yung mga mabababang lugar. Maraming salamat Maris? sa inyo at ingat kayo dyan, Cesar Apolinario.